Sa napakalawak na kagubatan ng Amazon, may mga natatagong nilalang, halaman at kababalaghan na parang hindi tunay, mula sa mga hayop na kulay rosas, mga gabuting kumakain ng plastik, hanggang sa mga punong mistulang marunong maglakad. Ito ang ilan sa mga pinakakakaibang nilalang at likha ng kalikasan na tunay na umiiral sa Amazon rainforest. Una ay pag-usapan natin ang ancient settlements. Alam natin lahat na napakalawak ng Amazon, pero kamakailan ay natuklasan ng mga siyentipiko ang mga kakaibang burol sa timog kanlurang bahagi ng Amazon Basin gamit ang makabagong sensing technology na kayang magmapa ng lupain. Nalaman ng mga eksperto na mahigit 1,500 years na ang nakalipas, may mga sinaunang taga-Amazon na nanirahan sa mga matataong komunidad. Mailan pa ngang may mga 22 na metrong taas na piramid na gawa sa lupa, napapalibutan ng mahabang kalsadang itinayo ng mataas mula sa lupa. Ayon kay Jonas Gregorio de Souza, isang arkeologo mula sa Pompeu Fabra University sa Spain, ito ang unang malinaw na ebidensya ng mga sinaunang lungsod sa bahaging iyon ng Amazon Basin. Ang natuklasang ito ay dagdag patunay na ang Amazon ay dating tirahan ng mga maunlad na sibilisasyon bago pa man dumating ang mga Europeo. At narito rin ang giant snakes. Hindi lang gagamba ang malalaki sa Amazon, pati mga ahas ay nakakamangha rin sa laki. Isa rito ang green anaconda na kabilang sa pamilya ng boa. Ito ang pinakamabigat na ahas sa buong mundo, kahit mas mahaba ng kaunti ang pinsan nitong reticulated python. Dahil sa laki ng katawan ng green anaconda, halos doble ang bigat nito kumpara sa iba. Mas malalaki rin ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Kapag nasa lupa sila, mabagal silang gumalaw, pero pag nasa tubig, sobrang liksi nila. Ayon sa mga eksperto, kumakain sila ng iba't ibang hayop tulad ng baboy damo at iba pa, at minsan din pati ibang mababangis na hayop gaya ng jaguar. Ginagamit nila ang kanilang matibay na katawan para balutin ang kanilang pagkain hanggang sa makontrol ito bago tuluyang lamunin ng buo. At narito rin ang giant spiders. Dahil napakalaki ng Amazon, natural lang na may mga hayop din doon na mas malaki kaysa karaniwan. Isa na rito ang Goliath bird eater, ang pinakamalaking gagamba sa buong mundo. Tinatayang umaabot ito ng halos 6 ounces at may habang halos isang talampakan. Kahit bird eater ang tawag dito, bihira naman silang kumakain ng ibon. Ang pangalan ay galing pa sa isang lumang larawan noong ika-18 siglo na nagpapakita ng isang tarantula na kumakain ng malilit na ibon, kaya nagkaroon ng ganoong pangalan ng uri nila. Sa totoo lang, mas madalas nilang kainin ang mga insekto, palaka at malilit na hayop. Nanguhuli sila sa pamamagitan ng kanilang mahabang pangil na parang karayom na kayang magpasok ng lason sa kanilang biktima. Kapag nakahuli na, inuuwi nila ito sa kanilang lungga para doon tunawin at kainin. At narito rin ang corpse flower. Kung unang beses mong makita ito, baka isipin mong galing sa ibang planeta, pero isa lang itong kakaibang halaman na matatagpuan sa Amazon. Ang corpse flower o Titan arum ay kilala sa matinding amoy na kahawig ng bulok na laman kapag ito ay namumulaklak. Pero huwag mag-alala, ayon sa Eden Project, namumulaklak lang ito kada 7 hanggang 9 na taon. At tumatagal lang ng 24 hanggang 36 na oras ang pamumulaklak. Kahit may kakaibang amoy, isa ito sa may pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. At imbes na iwasan, dinarayo pa ito ng mga tao sa mga botanical garden dahil sa pambihirang pamumulaklak nito. Ang kakaibang halamang ito ay unang naitala ng Italian botanist na si Eduardo Beccari noong 1878. At mula noon ay patuloy na kinahiligan ng mga botanist at plant lovers sa buong mundo. At narito rin ang pink dolphin. Tuwing tagsibol, bahagi ng kagubatan ng Amazon ay nalulubog sa tubig na nagiging parang karagatang puno ng mga puno. Sa panahong ito, na tumatagal ng halos kalahating taon, masayang lumalangoy at naglalaro ang Amazon River dolphin. Kakaibang itsura nila, may malalaking noo at mahabang uso at laging parang nakangiti. Pero ang pinaka nakakatuwa, ang mga lalaki sa kanila ay kulay rosas. Ayon sa mga siyentipiko, ang kulay na ito ay resulta ng natural na pagbabago ng balat matapos silang maglaro o makipagtagisan. Mas matingkad ang kulay rosas na mga lalaki na aktibo sa panliligaw, lalo na tuwing panahon ng pagpaparami. Kapag hindi naman mating season, madalas namang umiwas ang mga babae sa masyadong agresibong lalaki. Ang kanilang mahabang uso ay nakakatulong para hukayin ang putik sa ilalim ng ilog sa paghanap ng malilit na isda o crustacean. Ginagamit din nila ang echolocation para madaling mahanap ang kanilang pagkain sa malalim na tubig.
At narito rin ang piranha. Mag-isip muna bago tumalon sa anumang tubig ng Amazon kasi doon nakatira ang mga piranha. Bagamat kilala silang nakakatakot, sabi ng mga eksperto, madalas daw ay hindi sila ganon kalupit tulad ng iniisip ng marami. Ayon sa mga siyentipiko, ang takot sa piranha ay sobrang napakalaki lang sa mga kwento. Ang totoo, naglalakbay sila sa grupo hindi para sumugod, kundi para magtulungan at protektahan ang isa't isa. Bihira raw silang sumugod sa mga tao at kung nagiging agresibo man, kadalasan ay paraan lang nila para sabihing lumayo. Nakakatuwa dahil minsan pangaraw ay parang tumatahol sila, gumagawa ng tunog na parang aso sa ilalim ng tubig. Kaya kahit mababa ang posibilidad na mapahamak, mas mabuting umiwas pa rin kung makakakita ng mga ito sa ilog. At narito rin ang poison dart frog. Maliit man, pero wag mong ipagkamaling inosente ang palakang ito. Ang poison dart frog ay isa sa mga pinakamakulay na hayop sa mundo. Pero ang kulay nila ay hindi lang pang display. Babala rin ito sa mga kalaban na sila ay may matinding lason. Ayon sa mga pag-aaral, nakukuha nila ang lason mula sa mga insektong kinakain nila. Sa likas na kapaligiran, ginagamit nila ang kanilang mahabang dila para mabilis na mahuli ang mga insektong ito. Kahit ganun, hindi naman sila mapanganib sa tao, hindi sila hinahawakan o ginagalaw. At kung alagaan bilang alagang hayop, nawawala ang kanilang lason kapag lumaki sa kontroladong kapaligiran. Sa madaling sabi, isa silang magandang halimbawa na kung paano ang kalikasan ay may kakaibang paraan ng pagtatanggol. At narito rin ang humpback whale mystery. Karaniwan, inaasahan mong makakita ng mga puno, hayop at ilog sa Amazon, pero hindi mo iisiping makakita ng balyena. Kahit minsan, may nadiskubreng bahagi ng katawan ng isang balyena sa isang isla malapit sa bunganga ng Amazon River sa Brazil. Ayon sa mga eksperto, posibleng napadpad ito sa lugar matapos itong maligaw sa mababaw na bahagi ng ilog. Nagsagawa sila ng pag-aaral at kumuha ng mga sample para malaman kung paano ito nakarating doon. Nakakagulat man, pero hindi yun ang unang beses na may ganitong natagpuan sa rehiyon. Noong mga nakaraang taon, may balyena ring nakita malapit sa Santa Catarina. Mga 1.5 kilometro lang ang layo mula sa karagatan. Pinaniniwala ang lumangoy ito sa mga ilog na konektado sa dagat at napadpad sa mababaw na bahagi. Isa itong paalala kung gaano kahanga-hanga ang likas na mundo. At narito rin ang plastic eating fungus. Hindi mo gugustuhin kainin ang kabuting ito. Hindi man siya nakakain, pero sobrang laki ng naitutulong niya sa kalikasan. Sa katunayan, posible nitong matulungan tayong mabawasan ang problema sa polusyon. Isipin mo, matagal na pala itong nagtatago sa kagubatan ng Amazon. Noong 2012, natuklasan ng mga estudyante mula sa Yale University ang isang bihirang uri ng kabote na kayang kumain ng plastic. Isang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga produktong plastic at gawing likas na organikong material. Mas nakakamangha pa, kaya nitong mabuhay kahit walang oxygen. Ibig sabihin, posible itong gamitin sa paglilinis ng mga tambakan ng basura. May mga nag-aalala lang na baka mapalitan lang ng mga bundok ng kabote ang mga basurahan, pero sa kalikasan may balanse rin. May ilang uri ng kabote tulad ng oyster mushroom na may kakayahang kumain ng plastic at ligtas kainin. Siyempre, baka hindi ganun kadaling ibenta sa publiko kapag nalaman kung saan ito galing. Gayunpaman, patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga siyentipiko kung gaano ito kaligtas gamitin. At narito rin ang real ants. Hindi lang ang Venus flytrap o corpse flower ang may kakaibang ugali sa mga halaman. May isa pang kakaibang puno na tinatawag na walking palm. Tinaguri ang puno na naglalakad. Kakaiba ito dahil sa sistema ng mga ugat nito. Sa halip na isang tuwid na puno, hati-hati ang mga ugat nito na nakalabas sa lupa, kaya mistulang may mga paa. Gamit ang mga ugat na ito, kaya nitong gumalaw papunta sa direksyon kung saan may araw. Parang napakalaking sunflower na marunong humanap ng liwanag. Ipinaliwanag ni biologist Gerardo Avalos, Director ng Center for Sustainable Development Studies sa Costa Rica, ang kakaibang katangian ng punong ito. Sa kanyang pagsusuri noong 2005, sinabi niyang taliwas sa paniniwala ng marami, hindi talaga naglalakad ang punong ito tulad ng iniisip natin. Sa halip, tumutubo ito ng mga bagong ugat sa isang panig habang unti-unting natutuyo ang mga luma sa kabila.